According to the scriptures, the reason why Christians is in darkness and walk in darkness simply because hatred is living in their hearts. Merong nakatira, napuot sa kanilang mga puso. And it says that those who love his brother only will abide in the light. Yun lang po ang talagang masasabi nating nasa liwanag, yung merong pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Many people, even Christians or believers of Christ, don't realize how important it is to forgive. Yan po yung mga ini-ignore ng mga believers, yung pong value, no po, how precious po ang magpatawad. So sila po ay hindi nila ito nabibigyan ng halaga. But for God to hate a brother is the same as killing him. Pag napuot ka sa kapwa mo, pareho na rin yan ang pinatay mo siya. Amen po? Anyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life in him. Wala pong mga napupuot sa kapwa na pwedeng maligtas o mapunta ng langit kapag may puot ba tayo. Kaya today, yung ating pagkapuot na nagmula sa galit at nagkaroon ng bitterness, yan po ay ipapakita ng Diyos paano mawawala sa tatlong steps na ito. Amen po? My dear brothers and sisters, it's not me saying these things, but God is. According to 1 John 4:20, we learn that if we love God, yet hate our brothers, we are liars. So, napakalaking kasinungalingan ng sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero meron ka pang puot at hindi pa na-deliver sa sin of unforgiveness. We are liars, for if we can't love our brother whom we have seen, how can we love God whom we have not seen? Paano natin masasabing totoong mahal natin ang Diyos ay yung nakikita nating kapwa natin, kapatid pa sa Panginoon, ay hindi natin magawang mahalin. How much more magagawa mo bang mahalin ang Diyos? Hindi mo naman siya nakikita. Yang ang nakikita mo na kapatid mo, nahihirapan ka na. Mas mahirap lalo na ibigin yung hindi mo nakikita. Amen. So therefore, as we apply these 3 steps to experience the power of forgiveness, we will overcome bitterness, anger, hatred, and all barriers in our heart that has been stopping our success and blessings of a new life in Christ. So number 1, to experience the power of forgiveness, we can experience through forbearing one another. In 1 John 2 verse 10, there's no cause for stumbling in him. Ang sabi po doon, wala nang dahilan para matisod pa sa iyo ang iyong kapwa kung ikaw ay mapagpasensya. Forbearing one another, magpasensyahan po tayo. Amen. Kasi magkakapatid tayo. Kailangan laging meron tayong pagpapasensya at kailangan yan naka-on, hindi mo yan i-off. Yung forbearing one another. Hindi mo pwedeng i-off yan. Hindi pwedeng mag-offline yan. Pag nag-offline yan, magkukulaps lahat po ng blessing. Amen. In Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Colossians 3:13. And in verse 14, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na sa nagbubuklod ng ganap na pagkakaisa. Amen. Love, no po, sabing ganon, which is the perfect bond of unity. Amen. Kailangan marunong tayong magpasensya. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, pasensya ka na, kapatid. Sabi mo, babayaran ko rin ang utang ko. Amen. Hallelujah. Forbearing and forgiveness are 2 different issues. Magkaiba po yan.
No po? Forbearing means ceasing o paghinto from all acts and thoughts of revenge. Pag sinabi mapagpasensya ka, nag-stop ka na sa paghihiganti sa Kanya at sa mga panalangin mo sa Kanya na hindi maganda. Amen. Pag sinabi yung forbearing, amen, pagpapasensya. So, stop mo na kapatid. Amen. As we exit after this service, no po, magpapadeliverance tayo. Amen. At papasok ang pag-ibig ng Diyos. At kapag ang pag-ibig ng Diyos ang nasa puso natin, ang pagpapala ng Diyos ay hindi mauubos. Amen. In Proverbs 24 verse 29, say not, I will do to him as he had done to me. I will do to him as he had done to me. Huwag mo sabihin yung, gagantihan ko siya. Kasi ginawa niya to, gagawin ko rin to sa kanya. Say not that. Amen. In Proverbs 24:29, say not, I will do to your neighbor who hurt you that you want to do them again. Amen? Uulitin mo pa, no? Ang isang pagkakamali ay hindi na tatapos ng pangalawang pagkakamali. Hindi mo kayang tapusin yan sa pangalawang pagkakamali ang naunang pagkakamali. Matatapos ang pagkakamali ng iyong kapwa sa pamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad. Matatapos mo yon. Matatapos na ang war. You will end up, no po? There will be a ceasefire. Amen? Tapos na yung mga apoy ng galit kasi nakapagpasensya ka. And forgiving, which encompasses two other commandments, which is loving your enemies and praying for them. Yun naman ang ibig sabihin ng forgiving aside from forbearing. Pag sinabi forbearing, stop ka na sa paghihigante. Pag sinabi namang forgiving, ito naman po ay napapasok, nakakapaloob sa utos ng Panginoon na love your enemies and praying for them. Sino ba yung mga enemies natin? Ang mga enemies natin ay itong mga Pariseo at itong mga Eskriba at itong mga religious group. Amen? Itong nagkukos ng division. Yan po ang ating mga enemies. In Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness, ruler of the darkness, and principalities in the high places. Hindi yan, kapatid mo, ang kalaban natin. Hindi laman at dugo ang kalaban natin. Amen. Kaya kung siya nagkakamali, nagkakasala siya, nakagawa siya sa iyo, ibig sabihin, pinapadaan ka lang ng Diyos sa testing para ma-purify ang puso mo. Para ikaw ay mapatibay. Amen po? So mga kaaway ay hindi na po ginagantihan, kundi pinapag-pray sila, sabing ganon, at minamahal sila. Ang mga kaaway, ang mga Pariseo at mga Eskriba. Hindi natin pinapatulan, no po, yung mga demonyo. Kasi bakit mo papatulan? Wala namang kalaban-laban yung demonyo sa iyo. 1 John 4:4, the Holy Spirit that is in us is great than the power of the devil in this world. Amen? Walang pong kalaban-laban yun, kaya ipapag-pray mo na lang yung kaaway mo at siya ay iyo pang mamahalin. If you pray for those who hurt you, Christ begins to remove your pain. Amen? Yan po ang resulta. Bakit ka tatamaring ipag-pray yung taong nakasugat ng damdamin mo? Amen? Bakit siya ay hindi mo ipapag-pray? O bakit siya ay ipapag-pray mo? Sapagkat pag pinapag-pray mo siya, yung pain na ginawa niya ay nagkukusang umalis. Pero pag hindi mo siya ipapag-pray, hindi po yung magkukusa umalis. If you pray for those who hurt you, Christ begin to remove your pain. Wala po sa atin exempted, kahit ako po, may mga pain ako. And I thank the Lord, Christ remove the pain in my heart from the person who hurt me. Amen. Minsan, asawa mo, anak mo, no? Minsan, yung
kapwa mo, merong rejection, di ba nakaka-hurt, ni-reject ka, hindi ka na-appreciate. So, ipapag-pray mo lang yung nakasugat sa iyo. Hindi mo siya gagantihan. Amen. Jesus never said the work of forgiving would be easy. Totoo naman. Hindi naman madali magpatawad kasi masakit yan eh. Amen? Pero ang mahalaga doon, nakakatiyak ka, gagaling yung sugat mo. Amen? Na nailagay ng kapwa mo dahil nagpe-pray ka. Nakakatiyak ka naman kaysa naman ikamamatay mo yung sugat. Kasi pag hindi po natin pag-pray, yung taong nakasugat sa atin, hindi po maalis yung pain. Lalala pa yung pain, magiging cancer pa yon, spiritual cancer, and then yun na po ang ating downward success. Amen? Wala na pong tagumpay. Amen? So hindi po easy. Hindi madali ang magpatawad. Alam ko po yan at alam nyo rin yan. Pwede mong sabihin, wala ka sa sapatos ko. You are not in my shoes. Kaya lang nasasabi mo yan. Amen? Totoo po. Sinabi rin ni Jesus yan. Amen? Jesus never said the work of forgiving would be easy. The Greek word for love doesn't mean affection, but more understanding. Hindi lang pagmamahal po ang ibig sabihin ng love, kundi ito ay more understanding. Amen po? Maraming pag-uunawa na gagawin mo. Amen po? And number 2, steps to experience the power of forgiveness, abiding in the light of God. Kailangan yung liwanag ng Diyos, hindi tayo lumalayo. Alam niyo po ba yung anino natin? Yung anino natin, hanggat may liwanag, susundan tayo. Amen? The shadow. Susundan tayo niyan kahit saan tayo pumunta, hanggat may liwanag. Si Lord yung liwanag. Amen? Pero pag wala ng liwanag, wala ka ng anino na susunod sa iyo. So, abiding in the light of God, sabi po ng verse 11 ng 1 John 2, the one who hates his brother is in the darkness and walk not in the light. Lumalakad pa rin siya sa dilim. Amen po. Kaya kailangan, wag mong kapuutan ang iyong kapwa. Wag mong ituloy ang pagkapuot mo at pagkagalit sa kanya at pagkainggit. Kailangan alisin mo na yan, hindi ka makakalakad sa liwanag. Amen po? The one who hates his brother is in the darkness and walk not in the light. Amen. Nasa dilim pa rin siya. The Lord forgave Judas betrayal. Amen. Si Judas na nagbetray kay Jesus, pinatawad ni Jesus. Si Peter na nag-deny kay Jesus, pinatawad ni Jesus. Yung mga tao na nagpako sa kanya sa krus, pinatawad ni Jesus. Ikaw, ang dami-dami mong kasalanan din. Pinatawad ka ni Jesus. Bakit hindi ka magpapatawad? Bakit ayaw mong manatili sa liwanag? Amen po. What's the reason na ayaw mong mag-abide sa liwanag? Amen. Ba't ayaw mong manatili sa liwanag? Amen po. Those who put Jesus on the cross, Jesus forgave them. Amen. Think and meditate upon these words. Ask the Holy Spirit to minister to you, to visit those places in your heart that are in darkness, and to bring to the light all the wounds. Amen po? Hayaan natin, bisitahin ka ng Holy Spirit. Bisitahin niya yung puso mo. Amen? Na may mga kadiliman na nandoon at lagyan niya ng ilaw. No? Bring to the light all the wounds that you have been covering and hiding for so many years in your attempt to forget. Marahil ikaw din naman, gusto mo naman talagang makalimutan.
pero walang Holy Spirit na nagbibigay ng liwanag para makita po yung mga nandoon sa puso natin. Sa lugar ng puso natin na merong kadiliman. Pero gusto mo rin naman maalis yun eh. Kaya lang, hindi ka nananatili sa liwanag. Pasulyap-sulyap ka lang sa liwanag. Kaya paborito mong kanta yung, diyan ka na naman. Amen. Tinutukso-tukso. Ang aking puso nagagalit o kaya natutukso kung saan na po. It's your choice. If you don't forgive, God can't bless you. Walang pagpapala na mararanasan ka sa Panginoon pag hindi ka nagpatawad. It's your choice. As you walk in the light of God, broken relationship will be restored in your heart. And you will be filled with many blessings from our glorious Lord. Tuloy-tuloy pa ang pagpapala mo. Amen. Masaya pa ang buhay mo. May kapayapaan pa ang buhay mo. Hindi ka naliligalig. Amen po. As you walk in the light of God, lahat ng broken relationship i-restore ng Panginoon. Amen. Kapag ikaw ay nasa liwanag, it is the power of forgiveness. Sabi ng verse 9, the one who says, he is in the light, must forgive his brothers. Sinasabi mo ba, ako nasa liwanag ako, samantalang yung mga may galit sa iyo, hindi mo mapatawad. Sabi mo, ako ay nasa liwanag, kumanta ka pa, walk, 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 walk in the light. Kinakanta mo pa, hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Hallelujah. Kung talagang ikaw ay nasa liwanag, marunong ka magpatawad. Amen? Huwag mo nang problemahin yon kasi sasakit lang ulo mo dyan eh. Kung siya nagawa niya na ikaw ay sugatan, ikaw ay saktan, ikaw ay gawa ng mali, huwag mo nang isipin yun, nakakasakit lang ng ulo yun. Amen? Walang mangyayari doon. Ang isipin mo, ikaw ay makalaya doon. And number 3, restoring broken relationship with God. Amen? To experience the power of forgiveness, i-restore natin para ma-experience mo ang kapangyarihan ng pagpapatawad, dapat merong restoration and reconciliation. Mapapanumbalik ulit, amen, yung mga magagandang nangyari sa iyo. Sipin mo, dati mahal na mahal mo si Lord. Amen? At lahat ng oras mo, binibigay mo kay Lord. Lahat ng nasa iyo, binibigay mo kay Lord. Pero bandang huli, dahil may mga nakita ka na, mga pangit na, nakakita ka na ng mga pangit, tingnan mga katabi mo. Sabi mo, maganda ka at gwapo, no? Bandang huli, nakakita ka na ng mga ugly person, ugly situation, na wala na yung first love mo. Wala ka nang ganang gawin yung mga dati mong ginagawa. Kailangan bumalik ka. Amen. You need to experience the power of forgiveness. May power po ang pagpapatawad. Amen. Mamaya makikita pa natin in the end. Opo? In verse 12, your sins are forgiven you for His name's sake. Tingnan niyo po. Kapag tayo ay nagpapatawad, no, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, pati ating mga kasalanan nawawala. In Romans 5:10, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Dati kaaway tayo ng Diyos eh. Gusto mo ba away ulit kayo ng Diyos? Tama na. Dati enemy tayo eh. Ano? Tayo nga yung God enemies number 1 eh. Hindi naman yung teacher eh. We are God's enemy number 1. Amen po? Dahil makasalanan po tayo, hindi natin alam ang katotohanan, naliligaw tayo ng landas, pati ginagawa natin, naliligaw tayo sa mga ginagawa natin. Sabing ganon, na-reconcile tayo dahil nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo at sarili mo tagapagligtas, nanumbalik ka sa Panginoon. Dati kaaway ka ng Diyos.
Dati palamura ka, dati sinungaling ka, dati scammer ka, mangungutang ka, di ka nagbabayad, no? Tingnan mo, ngayon nagbabayad ka na ng utang. Dati, pag mag-isip ka sa kapwa mo, laging meron kang pagdududa-duda. Pag nakita mo lang, medyo iba itsura na mukha. Sabi mo, magnanakaw yan, masama yan, no? Pero ngayon, hindi na, no? Amen po. Tingnan mo yung katabi mo. Mabait yan, no? Amen po. Dati tayo kaaway ng Panginoon nung hindi ka pa nagsisimba. Nung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kaaway ka ng Diyos, kakampi mo, demonyo. Pero ngayon, ang kakampi natin ng Diyos at ang demonyo walang laban sa atin. Amen? Tinatapakan lang ang demonyo. And the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Amen? Sabi po ng Bible, if we cast out devil by the finger of God, no doubts the kingdom of God has come upon you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo pag pinapalayas mo ang demonyo by the finger of God. Finger of God means the power of the Holy Spirit. Sabihin natin, you devil! Parang yung iba hindi, devil. Huwag gano'n, no? Kailangan with authority, you devil! Bow! In Jesus' name! Oh, squeeze mo na. The God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Amen. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, na-reconcile na tayo, na-restore na yung broken relationship with God. Pero hindi po lahat biglang nagbabago. Kasi ikaw, bago ka pa lang dito sa Panginoon, mga ilang beses ka pa lang nakakadalo. Siyempre, paglabas mo dyan, ganun ka ulit, parang tambutso ka ulit. Eh, di naman bigla yan mawawala eh. Andun yung iinom ka ulit. Pero kapatid, naiisip mo na pag umiinom ka na, mali na to. Maiisip mo pag naninigarilyo ka na, ay mali na to. Hindi mo lang kaya. Pero unti-unti yan mawawala. Amen? Tingnan mo, kung paano nagsisinungaling ng demonyo, dinadaya ang mga tao. Bumili ka ng sigarilyo, nakasulat na sa kaha, cigarette is very dangerous to your health. It will cause cancer. Bibili ka pa. Bukas bibili ka pa. Gustong-gusto mo pa. Hindi ba yan ang pandaraya ng demonyo? Nabibisto ngayon ng demonyo sa ginagawa niya sa buhay mo. Kaya ayunan mo na. Amen? Kailangan ma-restore ulit ang nasirang relasyon ng Diyos at ng tao. At sino sumira? Hindi naman ng tao, ang demonyong sumira ng relasyon ng tao sa Diyos. Tinukso si Eva at Adan. Amen po? In 1 John 4 verse 21, whoever loves God must also love his brother. Siyempre, pag merong pagmamahal, merong pag-iibigan, nare-restore ang relation. Amen? Restoring broken relationship with God means God forgive us. Amen? Napatawad na tayo. Kaya ngayon, mararamdaman mo, kapatid, pag-uwi mo, napatawad ka na, ibig sabihin, na-restore na yung relasyon sa Panginoon. Kaya yung mga ayaw pa niyang ihingi ng tawad ng kasalanan, hindi ma-restore ang relationship natin sa Panginoon, ang mga nasira. As we are reconciled to Him and receive His salvation. Napatawad tayo at tayo ay nanumbalik sa Panginoon at natanggap natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Amen. If we don't obey His law, we lose God's forgiveness and blessings. Amen? It is the law of God to restore our relationship, our broken relationship kahit sa kapwa natin. Bakit po? We lose God's forgiveness and blessings pag walang restoration. So sa tatlong step na yan, kapatid, na-experience natin ang power ng forgiveness. At bago tayo magwakas, ano po? Meron pong, this is the conclusion of the whole matter about experiencing the power of forgiveness. This is the story. During one of Pastor's first crusade, someone approached him asking if he can go
to their house to pray for their mother. As he went to this lady, he was very sick. When he arrived, he found a crippled woman in bed, suffering from chronic asthma that affected her lungs. She was doing very badly, literally withering away, dying bit by bit. Ibig sabihin po, meron po isang pastor, ito po ay sa parte ng ibang bansa. Nag-crusade sila, meron deliverance na nangyayari, may isang babae na lumapit at sabi nga noon, gusto po namin pumunta kayo, pastor, sa bahay namin. Alam nyo, pumunta naman yung pastor, pagdating doon sa bahay, nakita niya, meron doon isang nanay na lumpo na, crippled. Sinabing crippled, lumpo. No, hindi na makatayo. He found a crippled woman in bed. Asa, ano na siya? Bedridden. At ang kanyang sakit ay asthma. At ang kanyang asthma na apektuhan na ang baga at malapit nang mamatay. Alam niyo po ang ginawa ng pastor na ito. What did the pastor first thing he do? The first thing he did was talk to her about Jesus and His salvation. Si Jesus ay dapat makilala ng tao at ang pagliligtas ni Jesus. And then he helped the woman to pray the confession of faith, and she received Christ in her heart. The pastor prayed for her, but he didn't feel the blessing of God reaching her. Merong pastor, tong pastor na to, pinag-pray niya yung may sakit, pero parang hindi tumatalab yung power. So na-discern niya ito na hindi tumatalab. He didn't feel the blessing of God reaching her, na inaabot siya ng Panginoon. In short, this woman's heart was full of hatred, and also God's blessings could not reach her unless she could forgive. Hindi po pwedeng pumasok yung blessing ng Panginoon hanggat hindi siya makapagpatawad kasi punong-puno siya ng pagkapuot. Ano po? Kasi una yan, anger eh. Pag hindi natanggal yung anger, yung galit mo, mapupuot ka na eh. Siyempre, pagka napuot ka na, magkakaroon ka na ng bitterness. Parang gusto mo mamatay na siya o anong mangyari sa kanya. Paghihiganti na. So, nangyari po, she told the pastor that she had no problem. That this woman had a good relationship with those who around her. The pastor said with a confirmation from God that this woman is not telling the truth. Pwede magsinungaling naman eh ang mga tao sa pastor. No, pagka bumibisita yung pastor doon, pwedeng itago ng mga nasa bahay kung anong ang pangit na sitwasyon, no? Confirm na sa Diyos. Alam ng pastor na nagsisinungaling na siya. The pastor felt in his heart that she had issues with her daughter-in-law. Meron palang problema. Bisa may mga tao may sakit na, hindi pinaayos yung problema niya sa kapwa. Ito po yung nangyari sa isang woman na chronic asthma. According to her daughter, her mother has two daughter-in-law. One is Maria Rosa, and the other one is Esther. The pastor discovered that the woman's relationship to Esther is not in good terms. She said, don't mention her name, Esther, because she took my son away and doesn't allow my grandchildren to come and visit me. Galit pala siya sa kanyang manugang na si Esther, itong babaeng crippled, suffering from chronic asthma. Meron pala siyang hatred sa kanyang daughter-in-law kasi daw kinuha yung anak at hindi na bumibisita yung apo. Mahalaga pala yung apo. Sino may mga apo dyan, no? Tsaka yung mga anak ninyo, no? Yung po ay nag-trigger para siya ay magkaroon ng full of hatred. Itong babae na to. She said, I hate her. I will never forgive her for what she did to me. Yun ang sabing ganon.
ng crippled woman. May sakit na. The pastor said, but God is speaking to you saying that if you don't forgive, that hatred in your heart will end up killing you. Papatayin ka niyan. Darating ang time, mamamatay ka. Pag hindi ka nagpatawad, sabi ng Diyos sa Kanya. There are times when it isn't easy to forgive someone who has hurt us so deeply. There are stories of people that were abused as children. Some others were raped, betrayed, and attacked. Marahil may mga kasaysayang ganito, na betrayed siya, na rape siya, inatake siya. May mga ganyan po karanasan. Amen po? All these terrible things hurt people's hearts were deeply. Lalalim po ito. Very deeply. Maybe those who hurt us don't deserve our forgiveness. Maaari sabihin mo, yun na, ayoko na. Di siya dapat patawarin, kagaya po itong crippled woman na to. Itong manugang ko na to. Kaya dapat yung mga ano din, mga ano po, mga tawag ba dyan sa manugang na relasyon? Biyanan. No, yung mga biyanan, dapat makisama din kayo sa inyong mga manugang. Hindi yung dahil kayo nanay na, no? Amen? At siyempre, mga manugang, makisama rin kayo. Magpakisamahan kayo. Amen? So, sabihin mo sa manugang mo, I love you. No? Sabihin mo sa biyanan mo, I love you. No? But we need to realize that we have committed even worse sin against our Lord, and yet He says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Dapat po, matuto tayo rin magpatawad kasi si Jesus Sabi niya, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila, Ama. Dapat meron din tayong gano'n. Amen? So magkakaayos ngayon itong mga biyanan at mga manugang dito, no? At saka mga anak, no? At saka mga mag-asawa, dapat maayos na to. That is the essence of love. Kung gusto mo talaga ng love months, amen, ito po ay best ingredients. Ano po ha? Yung tayo maka-experience ng forgiveness. The pastor explained to this lady that forgiveness is not a feeling but a choice. After a while, the pastor and the lady prayed together to forgive Esther, her daughter-in-law. As she did this, tears started welling up in her eyes. The Holy Spirit softening her heart and feel like something lifted from her heart, and she is delivered from the spirit of unforgiveness. After this, the healing started to flow after 3 long years of not being able to walk. She got up and took a few steps. Everybody in that room witnessed the real power of forgiveness. Brothers and sisters, kahit po sa mga panalangin, ay tinuro ni Jesus sa mga disciples, hindi ka pwedeng patawarin ng Diyos pag hindi ka marunong magpatawad. At kung ikaw ay magpe-pray, magpatawad ka muna sa inyong mga kapwa na nagkasala sa iyo, kagaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Matthew 6, 12, 14, and 15. Maging si Pablo, ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 2, 10, and 11, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of God and Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Sabi ito ni Pablo, pinatawad niya ang mga tao sa mata ng Panginoon, sabagat siya, sabi niya, ay nagbabantay sa gagawin ng demonyo. Maging si Haring David, kung mapapansin mo si Haring David, the story of David and Nabal, at naging asawa niya si Abigail, sa 1 Kings chapter 25, verse 38. Si David ay nagpatawad.
Amen? Hindi magandang ginawa sa kanya ni Nabal. Siya po ay ininsulto. At kaya nagpadala si David sa 1 Kings chapter 25 yan. Kung babasahin nyo po, assignment nyo na lang yan para malaman nyo yung story. Galit na galit siya kay Nabal kasi ininsulto siya. May hinihingi si David. Magdala si David ng mga tauhan pero nalaman ng asawa ni Nabal na si Abigail. Kaya ang ginawa ni Abigail, naghanda siya ng mga para ibigay kay David. At sabi kay David, huwag mo nang paghigantihan ang asawa ko. May tama yan. Sabi niya gano'n. At huwag na madungisan ang iyong kamay. Kaya pinatawad yun ni David. At ito ang sinabi ni David sa Psalms 32, verse 3, when I kept silent, my bones wasted away. Hatred and resentment wounds our souls and our hearts. Apektado ang puso natin at ang kaluluwa natin. If we don't heal those wounds completely, they will continually bleed. Carlos Anaconda said in his book, Listen to Me, Satan, he said, every feeling of anger, hatred, or resentment is an open door to the devil. And during his crusade, 70% of that come into the deliverance are demonically possessed, but most of their spiritual problems are due to a lack of forgiveness. In Ephesians 4:26 and 27, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. It doesn't say we can get angry, but God doesn't want that anger to last overnight, every night before we go to bed. Ang Diyos po ang magpahala sa bawat isa ngayon kung magsusuko ka ng buhay mo at aaminin mo sa Panginoon na meron diyang natitira, paubos mo na sa Panginoon. Amen? Yung natitirang hatred, resentment, yung ating mga anger. The grace of God is so much and very amazing. Let's all rise and worship the Lord and sing the song, Amazing Grace. There's something miracle that will happen in your heart. Today, brothers and sisters, papaalala sa inyo ng Panginoon, sino ba yung taong iyon na nagsugat ng iyong damdamin, ng iyong puso? Hayaan mo ang grace ng Panginoon ay ma-amaze sila at ma-amaze ka rin sa grace ng Panginoon.